ang pagkamatay ng isa sa pinakamalakas na Magic Knight sa loob ng Clover Kingdom, specifically ang captain ng Green Praying Mantis na si Jack the Ripper, at ang paggamit niya ng kanyang Final Slash gumulat sa lahat, hindi lamang kay Morgan at sa iba pang mga paladin kundi maging dito kay Yami. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating chapter review ng Black Clover Chapter 357. It's the updated Weeb, at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo na naka-like, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews, at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Now, tulad ng dati, hindi na natin tatalakayin pa ang tungkol sa previous chapter, kaya kung gusto nyong makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito, ay siguraduhin nyo nang napanood nyo ng ating previous chapter review tungkol sa Black Clover Chapter 356. Now, with all of that being said, let's proceed sa chapter at hand. Makita natin sa first page pa lamang ang title ng chapter na The Final Slash, na siguradong nakita nyo na rin naman sa thumbnail pa lamang. On the very first page, we can see the continuation ng paglalaban nitong si Yuno Greenburial at ni Lucius Zogrates na nakita natin sa pinakahuling panels ng previous chapter. Nakita natin sa pinakahuling mga parte ng chapter na yon na naputol nitong si Yuno Greenburial ang sungay nitong si Lucius, and not only that, it's as if malapit na din sanang maputol nitong si Yuno ang leeg nitong si Lucius. Subalit makita natin sa chapter na ito na napigilan yun ni Lucius with ease and without any effort at all, dahil sa pamamagitan lamang ng paghawak ng blade or spirit of Zephyr nitong si Yuno ay napigilan siya nitong si Lucius. Nabanggit ni Lucius at inexplain niya naman dito kay Yuno kung ano ang dahilan kung bakit ganito kalakas ang kanyang physical prowess. Sinabi niya na matapos niyang i-ingest or i-take over or i-consume itong si Lucifero na nataguri ang King of the Underworld, ay naging mas napakalakas din ang kanyang physical capabilities, na dahilan kung bakit ang mga simpleng ataking tulad daw nito ay hindi siya kayang patayin. Makita din natin na nahahawakan nitong si Lucius ang blade nitong si Yuno gamit ang Spirit of Zephyr, na nagpapakita lamang na napakataas din ang regenerative capabilities nitong si Lucius. Dahil alam naman natin na ang blade ng Spirit of Zephyr ay merong parabang corroding effect sa tinatamaan nito. And seeing how unmoved Lucius Zogrates is, makita natin na hindi tinatabla ng corroding effect nito itong si Lucius, tulad na lamang ng kung paano hindi nito tinablan si Zenon nang maglaban sila sa Spade Kingdom. Nagpatuloy pa ang pakikipag-usap nitong si Lucius Zogrates kay Yuno habang hawak-hawak nito ang blade ni Yuno. Sinabi niya na talagang napakalakas daw ng magic na ginamit ni Yuno na ang Never Neverland. Subalit alam din daw niya na napakalakas nito mag-consume ng mana at hindi magtatagal ay hindi na ito mapapagpatuloy sa paggamit ni Yuno. Hence the reason kung bakit sinabi din itong si Lucius Zogrates na in the end, your struggles are in vain. You only prolong suffering. As if sinasabi niya dito na hindi naman talaga magiging epektibo ang mga methods na ginagawa nitong si Yuno at pinapatagal niya lamang ang laban. However, in the end ay hindi pa rin naman daw sila mananalo, but still may kita natin dito na ina-acknowledge at kino-compliment nitong si Lucius Zogrates ang kakayahan nitong si Yuno, hindi tulad ng pakikipag-usap niya sa ibang mga Magic Knight captains na minamaliit niya lamang. Just showing how much of a rival ang pagtingin nitong si Lucius Zogrates kay Yuno, nang dahil lang nga sa isang napaka-blessed na magic user nitong si Yuno, although hindi siya nare-recognize ni Yuno as his rival. On the next panel ay babalik naman tayo dito sa gitnaan ni Yami, ni Morgan at nitong si Jack the Ripper. Makita natin dito na nakahandusay na nga itong si Jack nang dahil sa ginawang piercing light magic nitong si Morgan. And as of now, itong si Jack the Ripper ay parang isang green donut na nag-aantay na lamang mamatay. Dito na nagsimulang mag-flash ang memories nitong si Jack the Ripper sa kung anumang namamagitan sa kanilang tatlo, ni Yami at nitong si Morgan. Now, first of all, para hindi kayo malito sa gitna ni Morgan at nitong si Nak, dahil nga pareho and identical lang kanilang itsura, si Morgan ay ang merong original na itsura ng itsurang ginagamit nila. It's just itong si Nak ay para bang hindi matanggap ang pagkamatay ni Morgan way back then, kaya kinopya niya ang identity nito at nagpatuloy siya as a role Magic Knight tulad na lamang ng kanyang kapatid. But going back sa flashbacks ng memories nitong si Jack the Ripper, may kita natin na para bang nagkaroon sila ng konting laban sa gitna nitong si Yami, wherein gumamit ng para bang isang dark slash dito itong si Yami, at nasabi dito nitong si Jack the Ripper na kung hindi nag-hold back si Yami ay maaaring tinamaan na ang isa sa kanyang mga mata. Nang dahil dito ay nasabi nitong si Yami kay Jack the Ripper na kahit na daw pareho silang mukhang bad guys, ay nasa parehong side pa rin daw sila, kaya hindi nila kailangang maglaban. So at this point ay hindi pa talaga actually close itong si Yami, itong si Morgan at itong si Jack the Ripper.
Maybe they were still rookies at this point of time at nabanggit din dito sa susunod pang mga panels na itong si Morgan at itong si Yami ang tinaguri ang pinakamalakas na mga Magic Knights of their generation. At nasabi din na dahil yon sa attributes ng kanilang magic, ang Light Magic na tinaguri ang pinakamalakas na attribute of all magic at ang Dark Magic na napaka-unknown, na alam naman natin ang dahilan kung bakit dahil wala nang ibang user ng Dark Magic sa Clover Kingdom dahil ang tanging user lamang ng Dark Magic ay ang Yami Clan na na-annihilate or na-massacre na nga nitong si Ichika. So the only remaining users of Dark Magic as of now ay wala nang iba kung hindi ang magkapatid na si Ichika at itong si Sukehiro. Nabanggit din dito na as of that moment ay kasali ang dalawang Magic Knights na ito sa Grey Deer. Matapos marinig nitong si Jack the Ripper ang tungkol sa title ng dalawang ito ay para bang mas lalo siyang na-inspire na labanan ang dalawang ito, thinking na at some point or someday ay makakalaban niya ang dalawang ito at mai-slice niya ang dalawang ito gamit ang kanyang magic. Going back sa present timeline, may kita natin na tumatanggi at tumataas pa ang pride dito ni Jack the Ripper dahil ayaw niyang magpaalalay dito kay Yami. Habang ito namang si Morgan na isa na ngang paladin as of now ay nakatingin sa kanilang dalawa habang sinasabing, "With my light, I will send you to heaven." Now before ma-deploy completely nitong si Morgan ang kanyang light magic ay para bang tumakbo ng napakabilis ang utak nitong si Jack at naisip niya dito na all throughout his life ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang patalimin at patalasin ng kanyang blades to the point na kahit na anong kanyang hatiin ay mahati niya completely. Then within the final second na mailalaunch na sana nitong si Morgan ang kanyang final attack para dito kay Jack, para na mamatay na itong si Jack completely at hindi na ito magdusa pa, ay para bang nagpasok ng isang rage mode or awakening state itong si Jack the Ripper habang ginagamit ang lahat ng natitira niya pang mana at natitira niya pang life force for his one final attack. Sinabi niya na this final attack will severe and cut through everything. So this final attack embodies all the things and all the experiences he's been throughout his life para lamang ma-perfect ang paggamit niya ng kanyang slash. At nang dahil nga sa slash na ito ay kitang-kita natin kung gaano ka-massive ang naidulot nitong cut. May kita natin na ang cut na ginawa nitong si Jack ay tumagos maging lampas pa sa ginawang Never Neverland ni Yuno Grenvarial. Nang dahil sa cut na ito ay para bang nagmistulang napakaliit ng Clover Kingdom nang dahil na nga sa sobrang laki ng na-create niyang paghati. Nang dahil din sa slash na ginawa nitong si Jack the Ripper ay kitang-kita nating nagkaroon ng napakalaking fault or napakalaking tear sa ground mula sa pinanggalingan nitong slash. And surprisingly dahil sa slash na yun ay inaabot maging ang iilang mga angel na hirap na patayin ng mga napakaraming pinalakas pang mga Magic Knights. Nang dahil lamang sa isang napakalakas na slash mula kay Jack the Ripper ay na-eradicate niya ang iilan sa mga numbers ng angels na ito. Gulat na gulat ang lahat ng mga nakakita at nakawitness sa final slash na ginawa ni Jack, hindi lamang ang mga normal na mga Magic Knight kung hindi maging ang mga Magic Knight Captains. And then matapos ma-launch nitong si Jack ang kanyang final slash ay tinanong niya si Yami kung ano ang masasabi ni Yami sa ginawa niyang final attack, na sinabi naman ni Yami na hindi daw niya matanggap subalit napakalakas at napakagaling ng ginawang paghati nitong si Jack the Ripper. Because of this, makita natin na kahit na yun na ang final attack na ginawa nitong si Jack, ay masaya at nasatisfy pa rin siya sa ginawa niyang final attack. Habang unti-unting bumabagsak itong si Jack ay sinabi niya na ang natitirang regret lamang niya sa kanyang buhay ay ang hindi niya nahati or na-slice itong si Yami gamit ang kanyang sariling mga kamay. So this just proves na talagang ina-acknowledge or tinitingala talaga nitong si Jack the Ripper itong si Yami as his rival right from the start up until the final end. Now you might think na hindi pa talaga patay itong si Jack the Ripper at maaring mabuhay pa siya tulad na lamang ng nangyari sa laban nila kay Lucifero, subalit kitang-kita natin dito na maging ang Grimoire nitong si Jack ay unti-unti nang nagdi-disperse. So it only means na talagang at this point ay patay na itong si Jack at hindi na siya magbabalik pa sa kwento unless itong si Jack ay gawin ding isang paladin nitong si Lucius. Which will be a very huge problem para sa kanila dahil kitang-kita naman natin kung gaano nakalakas si Jack bago pa siya mamatay. Paano na lamang kung maging mas malakas pa siya kung sakaling i-turn siya nitong si Lucius into a paladin. Only sad thing here is nakasurvive pa rin pala itong si Morgan nang dahil na nga sa meron siyang light magic. At alam naman natin kung gaano ka-effective ang light magic in terms of speed. Nasabi din dito ni Morgan na kung hindi daw niya naiwasan ang final slash na ginawa ni Jack ay siguradong mamamatay din siya. But luckily, dahil nga ang gamit niya ay ang light magic, napakabilis din ang kanyang movement kaya napakadali din niya yung na-evade. Ang dahil dito ay makita natin ang pure na galit sa itsura at emosyon nitong si Yami Sukehiro habang sinasabi niya na hindi na daw ang kilala niyang Morgan ang nasa harap niya ngayon, which is basically napaka-common naman
dahil alam natin na ina-alter nitong si Lucio Zografes hindi lamang ang memory kung hindi maging ang very spirit ng mga paladins na kanyang kino-convert into angels. At ang natatanging way lamang para maibalik sila ay ang patayin si Lucio Zografes at ang anti-magic ni Asta. We can see naman na wala namang kahit na anong significant na reaction mula dito kay Paladin Morgan at ang natatanging sinabi niya lamang ay nararamdaman daw niya ang sakit sa pagpatay sa taong yon, subalit okay lang naman daw yun dahil after this ay mare-reborn sila into a truly happy place despite killing and eradicating everyone. So surely in the following chapters ay hindi mag-hold back itong si Yami Sukehiro kahit na alam niyang ang kanyang dating best friend ang kaharap niya ngayon dahil alam niya na hindi na nga ito ang Morgan na kanyang kilala. In the final page naman may kita natin si Mereoleona na nakikipaglaban sa isang angel. Or so I thought pero I think hindi isang normal na angel ang kalaban dito ni Mereoleona kung hindi ang isa sa mga paladin na si Morris. Dahil kung isang normal na angel lamang ito ay siguradong hindi magdi-disperse basta-basta ang braso ni Mereoleona ng ganito kadali within just contact. So it just means na napaka-deadly ng magic ngayon ni Morris to the point na maaaring kailanganin nilang gumamit ng mga ranged magics para talunin ang paladin na ito. At kung papansinin natin ngayon ay wala na ding kaliwang braso si Mereoleona kaya I think na at some point ay maaaring lumipat sa kanya ang fire spirit na si Salamander which will surely make Mereoleona all the more powerful at maaring ma-reach niya na nga ang kanyang full extent. But that's where the chapter ends at siguradong sa susunod na chapter or maaring hindi sa susunod pero sa following chapters ay ma-witness na natin ang laban ni Morgan na isang paladin at ni Yami Sukehiro na hindi na nag-hold back at nitong si Mereoleona laban naman kay Morris. Kung nagustuhan mo ang ating chapter review ay siguraduhin mo na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Black Clover. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.